Hello po, magandang umaga. So yun guys, nandito ako ngayon sa farm and yung gagawin namin dito ng Ate Joy. Pagkawayan. Kasama ko siya si Joy ngayon guys dahil tawag doon, kukuha po kami ng bamboo and ilalagay na namin dito kasi magpapagawa na po tayo ng kubo. And ayun guys, magpapasalamat na ako kay Ate Kit dahil nagbigay ho siya ng konting tulong para po pampagawa ng ating kubo. So ngayon is kukunin na namin doon. So let's go guys, samahan nyo kami. Yun guys, sinama ko na lang sila Ate Joy at yung pamangkin ko para tumulong sa akin. Pero sinahuran ko yan sila guys para kasi may trabaho din talaga sila. So nagsabi lang ako sa kanila na need ko talaga ng tulong. And ayun, sabi lang may trabaho sila. So ang ginawa ko, isasahuran ko na lang sila. So ayun, need lang namin ito matapos si Kuya Baloy and hakotin na namin. Kung hindi pa siya matapos, siguro kukunin na lang muna namin yung kahoy before kami kumuha dito. So yan guys, nag-cut na sila guys. Gulang na call? Nindot na call? Ayan. Start na siya mag-cut dyan. Pwede na siya kaming haligi? Pwede sa imong haligi? Sa buong na po. Hindi kang good. Ayaw ng good rin. Ha? Hindi kang good. Gani buo niyo. Ito yung pinaka the best guys pag may sarili kang bamboo kasi nga makakakuha ka ng libre. Di katulad sa iba like need pa nilang bumili, and sa amin yung land namin is may sarili na talaga siyang bamboo, and yung isa pa is sobrang tanda na ng bamboo namin, kaya goods na goods to para pampagawa natin ng kubo. So yan guys, 30 pesos yung pinakat ko kay Kuya Baloy kasi need ko talaga ng marami kasi nga may marami tayong gagawin. Pag halimbawa matapos natin yung sa kubo tapos may natira pang bamboo, at least may pwede pa tayo, in case may gagawin tayo, at least meron na tayong bamboo, madali na lang magpagawa. Guys, sabi ni Kuya Baloy is mamaya na lang daw namin hakutin dahil need niya muna putulin yung 30 pesos na yun and hindi niya pa nalinisan, so hindi namin siya mahakot. So mamaya na lang, babalikan lang namin siya. And magluluto na muna kami ng pagkain niya para pagkatapos niya mamaya makakakain na rin siya. Guys, before kami uuwi dun sa bahay para magluto, and dinaanan muna namin yung kahoy dito. Pinuntahan ko muna si R-Team kasi siya yung pinakat ko ng kahoy. And kukunin na din namin yung kahoy para madala na namin dun sa kubo before kami uuwi sa baba. Then guys, isa lang yung kaya ko kasi sobrang bigat pala ng isa, tas mahaba pa. Yan, kati dyan din isang peraso. And ayun, nagutos na din ako kay R-Team na pakakot ko na lang iba pang kahoy doon sa doon sa kubo. Doon sa area namin. Yun guys, malapit na kami. Talagang hirap pala talaga magkuha ng kahoy. Pag pag wala kang kahoy malapit sa inyo, ganito yung mangyayari. Talagang maghahanap ka sa ibang land para makapagkuha ng kahoy. Hope guys, madali lang matapos yung kubo ko para makapag-start na rin ako dito sa aming area. Ayan guys, ito na yung kahoy namin. Yan pala yung nakuha namin. And si R-Team nagdala rin yun papunta dito. So ito lang kasi nakita namin kay R-Team kanina. Ito yung dala niya 4. So kinuha namin sa kanya. And yung nandun, may 20 peraso daw siya nakuha doon. So dadalhin niya din daw dito. So ayan na si R-Team guys. And marami yung nadala niya. Pero hindi ko alam kung ilang peraso yung dala niya. Pero at least meron na tayong tambak na kahoy dito. Then mamayang hapon naman is yung kawayan naman yung kunin natin. Ayan. So yun guys, pababa muna kami and magluluto na muna kami. And sila Kuya Baloy naman is patapos na rin sila mag-cut ng kawayan, nililinisan na lang nila. And bali mamaya pagbalik namin ito, hakutin na namin yun. Guys, nandito na kami sa bahay and si mother wala pa. So nagpapunta lang ako doon sa pamangkin ko doon sa taas. Nagpabili ako ng tawag ng ulam namin ngayon at saka sa worker ko. And si Ate Joy is magluluto ng rice. So let's go. So yun guys, babalik na naman kami doon kasi tapos na kaming kumain. And natapos na rin na pala ni Kuya Baloy yung pagputol lahat-lahat. So kailangan na lang namin isakutin na lang namin doon siya sa area. And yung kasama ko pa rin sila R-Team and yung si Ate Joy, saka yung pamangkin ko at saka isa kong kapatid.
Guys, andito na kami sa may kawayan or sa bamboo. So magsa-start na kami maghakot. Ayan. Para katagas, ani. Parami na yung bamboo namin guys. Hala, lalaki pala nito. Kaya magdalag isa kabuka ni Dong? And guys, yung pamangking ko is nag-start na rin siya. Ayan. Ayan. Joy, kaya? So yun guys, hindi talaga siya biro magpagawa ng kubo kasi nga dapat hands-on ka sa sa pagpagawa. Kasi number one na guys is yung pagpaputol ng ng bamboo and yung kahoy is yung pagputol kasi ng bamboo guys, hindi ko kaya gawin yun. That's why nagkuha ko ng tao na magputol and then binayaran ko. And then yung kahoy din kasi guys, babayaran ko rin yun dahil wala tayong kahoy dito sa ibang area pa tayo kumuha, tapos pinahatid ko pa dito. So yun yung babayaran namin, and yung tawag doon, yung panday na lang yung kailangan kong bayaran, and bibili ako ng yero kasi yero yung gagamitin ko guys, tapos yun mga iba pang kailangan. So that's why pag halimbawa nagpagawa ka ng kubo, dapat hands-on ka talaga para maalam mo kung paano siya gawin and kung magkano expenses na magagastos mo or magagamit. Ayun guys, nakapaghakot na kami ng mga ilang pirasong bamboo, and sila Arte maghahakot daw sila ng 10 piraso sabi niya. Then tomorrow naman sa umaga maghahakot. Then si Ate Joy kasi guys is pupunta siya doon sa area nila Sara dahil may kukunin din siya doon. That's why tawag doon, hininto muna namin. And pero yung sila Arte maghahakot pa daw sila, at saka yung kapatid kong lalaki. So baba muna tayo doon sa bahay guys. And then guys, sobrang lawak ng gulayin ng guys, kapitbahay namin na area. Ayan, tingnan mo. Ito guys is okra. Tapos ayan ay tawag nun, sitaw. So ang lawak guys, grabe yun. Ang ganda nito. Then yung corn na to, sa kanila din to yung corn na to. Then yung area natin is ayun. Yun guys, yun yung muna yung update natin sa pagpagawa ng ating kubo. So at least may nagawa tayo ngayong na araw. Nagkakot tayo ng kahoy and may bamboo na rin tayo. May 30 pesos na tayo na bamboo, and yung kahoy natin is dadagdagan pa natin bukas. So bukas naman babalik na naman ako dito para another hakot ng bamboo and yung mga kahoy, kasi magdadagdag pa talaga ako ng kahoy guys, kasi ang sabi ng tito dapat 50 pieces talaga na na kahoy yung kailangan, tsaka din yung malalaking kahoy. Ayun.